everyone, good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Eco International 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! And hello beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Eco International tayo ngayon. So, kaninang madaling araw nga, naganap na ang kanilang coronation night ng Miss Eco International 2024 kung saan ang ating pambato ay talaga namang umariba ng bonggang-bongga at ito nga ay wala nang iba kundi si Chantal Smith. Yes! Talagang masasabi ko, oh my gosh, ayan yung reaction ko kay Chantal. Ang galing-galing niya. So, mahihantulad ko si Chantal sa galing ni Maureen Montaigne. Naalala ko noon na lumabas siya ng Miss Eco International na naging Miss Globe 2021 Queen. O, diba? So, yun. So, talagang nakakaloka. Abot kamay na ni Chantal ang corona. Pero, syempre, hindi sa kanya naka-destiny ang corona. Pero, at tanong ko, dapat nga ba si Chantal ang kinoronahan dito ng Miss Eco International ngayong taon na to sa kabila ng galing na ipinakita ni Chantal? So, yun. So, 45 lovely ladies candidates mula sa iba't ibang bansa ang nag-compete nga dito sa Miss Eco International kaninang madaling araw, kung saan naman talaga masasabi ko na ang ating pambato ay talagang nag-shine like a diamond star. Yes! Imagine ninyo, ang dami yan nakuhang award dito. Ang unang niyang nakuhang award ay Miss Long Gown. Yes, best in long gown na talaga namang masasabi ko. Ang ganda naman kasi nung gumawa ng gown niya. And then, siya din ang nanalo ng Best National Costume. Doon sa Best National Costume, talaga naman masasabi ko yung costume niya, oh my God, ang ganda-ganda, ang kulay-kulay, ang colorful, at saka masayang tignan. At na-deliver niya yon ng talagang bonggang-bongga. Napansin ko kay Chantal, talagang mahiyain si Chantal, no? Para siyang isang binibini na, alam mo yon, ang simple-simple lang, pero ay nako, may ibinubuga, 'di ba? So 'yon. So ang pageant ay nag-start sa ayun nga, Parade of Beauty with national costume, kung saan nakita natin yung 45 candidates na nagpakitang gilas doon na iba't ibang klase ng costume. Naloka ako doon kay Miss Belarus. Yun. Yung costume niya, nakakaloka kasi yung ginano niya. Medyo nawindang ako kasi parang bitin. Pero nagandahan naman ako sa national costume ni Miss Canada na talaga naman yung ipiniresent niya na ay talagang winner din, in fairness kay Canada. Nagandahan din ako kay Ecuador. Sobrang remarkable yung costume niya. So sila yung mga nagustuhan ko. And then, kay Thailand, wala lang. Hindi ako masyado na kay Thailand. Actually, di ba, naging best model na to si Thailand. Pero, ayun, umaasa siya na talagang kakabugdi siya kanina. Anyway, so, ang mga nakuhang best costume, yung top 5 ay si Nigeria, sa Ecuador, Philippines, Canada, at saka si Ukraine. Yes! So, sa simula pa lang ng competition, talagang si Ukraine na nandiyan na, isa sa mga nakikita. And then, pumili nga ng top 21 after ng national costume. So, syempre, in-announce muna kung sino ang best national costume. Ayun nga, ay wala nang iba kundi si Philippines. So, yon. So, doon pa lang talagang sabi ko, ay, ang ganda na ng laban ni Chantal. Kung napanood ko to kagabi, sobrang matutuwa talaga ako ng bongga-bongga kasi syempre, ang bawat eksena talaga. Yung, alam mo yun, yung medyo kakabahan ka kasi parang, alam mo, napili siya sa top 5 and then pagka, siya ang nanalo. So, kudos sa Pilipinas. So, dito pa lang nagkaroon na ng na talagang ay malakas ang laban ni Chantal. Doon sa top
unang cut ng 45 candidates ay pinili ay 21 candidates. So yung 21 candidates, 4 doon ay nanalo sa fast track. Kasama doon si Philippines kasi nanalo siya ng Best National Costume, si Indonesia kasama din, si Brazil at saka si Venezuela. So silang 4 ang napili na best fast track. So, automatic, pasok sila sa semifinal. So, sinundan to ni Miss Mexico, Aruba, Ukraine, and then China, Colombia, Ecuador, Japan, Malaysia, Nigeria, USA, Spain, Paraguay, Netherlands, Thailand, Australia, Belgium, and Canada. So, yung mga napiling Best National Costume, halos lahat naman sila ay napili sa sa top 21 except kay, kung hindi ako lahat sila napili. Si Nigeria pumasok sa top 21, sa Ecuador pumasok sa top 21, si Canada, si Ukraine, and Philippines. So, isa yun sa mga parang, kasi maganda talaga yung performance from the beginning. So, yon, kaya pasok sila sa top 21. And then, of course, yung iba ay pinili sa preliminary competition, yung performance nila. And then, after that, etong mga girls na to ay nag-evening gown parade. So, yon. So, naglakad sila ng evening gown nila. And then, napansin ko sa simula pa lang ng competition, grabe, pasabog na si Miss Philippines doon, si Chantal. Ang ganda-ganda ng gown ni Chantal. Bagay sa kanya. Alam mo yon, ang ganda ng cut, ang haba niyang tignan, mahaba naman talaga siya. Plus, ang ganda, lumabas yung beauty niya doon. Actually, yung organization, di ba, parang nag-scoring sila, namanghana sila doon kay Philippines. Kasi nga, sobrang ang ganda ng datingan ni Philippines doon, yung laban na laban siya. Tapos, grabe yung details ng gown. Kung sino man yung gumawa noon, kudos ha, ang ganda talaga. Pang Miss Universe na. Yon, ang ganda, ang winner. So, pwedeng gamitin sa Miss Universe. Kaya lang color white. So, ayoko kasi talaga ng color white na gown, saka color black. Parang ang hirap. Pero, panalo si Chantal doon. And then, yung lumabas si Belarus, si Ukraine, ayun. So, medyo parang napansin ko lang yung lumabas si Ukraine, parang nagbulungan na yung mga doon, judges. Kasi si Ukraine, siya yung nakitaan na very queenly yung dating. Alam mo yun? Ang queenly ng dating niya. Medyo, chubby, pero ang ganda ng mukha. Tama yung tindig niya talaga. Yung, alam mo yun, yung straight body talaga na parang ang queen talaga ng dating. Kaya parang feeling ko, doon pa lang sa top 21, parang napili na nila si Ukraine na maging Miss Eco International over to Chantal. And then si Chantal, parang feeling ko, mag-first runner-up talaga siya. Kasi talagang gusto nila talaga si Chantal, the way kung paano mag-present sa sarili. Kaya lang, meron pa silang mas nagustuhan na kandidata. So, ito nga yung between Ukraine at saka Philippines. So, parang silang dalawa na. And then, ayun nga. So, after ng top 21, namili sila, after maglakad ng mga girls, namili sila ng top 10. So, ang mga napili nila sa top 10 ay si Mexico, Venezuela, Ukraine, Malaysia, Brazil, Canada, USA, Aruba, Indonesia, and Philippines. To be honest, after kasi neto, pinag-speech nila yung mga kandidata, nagkaroon ng Q&A, di ba? Q&A portion, yung maganda kong halaman nawawala sa eksena. So, yon, ay nako, doon pa lang talagang umariba na si Miss Philippines. Ang ganda ng sagot ni Miss Philippines. Sobrang proud ako kay Chantal. Ang galing mag-deliver ng mga sinasabi. Hindi naman pero alam mo yun, she's a very powerful, strong, confident, ganon. But napansin ko si Malaysia, magaling din si Malaysia kumuda. Alam mo yon, na talagang, oh my God, kung kudaan, I think magaling si Malaysia. Pero, ang mga napili nila sa top 5 ay si Indonesia, si Ukraine, Brazil, Canada, and Philippines. So, hindi ko alam kung bakit nawala si Malaysia sa top 5 na ang galing naman kumuda. And kahit si USA, magaling din kumuda si USA pero wala sa top
5. So, yun. Anyway, so, choices nila yon. Basta ang importante ay nandoon si Philippines. Doon sa top 10, huli nilang tinawag si Philippines. Nakita mo na talaga na pabuntong hininga talaga siya. Yung pumasok siya sa semifinals. Yung pagka-close up sa kanya talaga, napaganon talaga si Chantal, no? So, nakakaloka naman kasi kahit naman ako, kakabahan ako. And then, sa top 5 din, huli din nila tinawag si Philippines. Halatang gusto nila is pa-surprising sa Philippines at alam mo yon, magsisigaw ang mga Pilipino. At kung ako nanonood, ganun talaga yung mangyayari. Sisigaw ako at mapapatalon ako ng bongga-bongga. Kasi nga, parang, alam mo yon, so, possible na pwedeng malaglag. Pero nakita naman natin na talagang laban na laban siya Chantal. O, so, pasok sa banga. And then, eto na. So, syempre, pagdating sa top 5, nag-Q&A uli sila. So, si Indonesia magaling sumagot ha, in fairness. Pero, ang nakuha ni Indonesia ay 4th runner-up. And then, nakuha naman ni Brazil ay 2nd runner-up. At 3rd runner-up, si Canada naman ay naging 2nd runner-up. At syempre, nag-last two standing si Ukraine at saka si Philippines. Kung hindi ko alam yung result, I think kay Philippines ako. Bakit? Kasi mas maganda yung sagot ni Philippines kaysa kay Ukraine. Kaya lang, tulad nga ng sinabi ko, bakit si Ukraine ang pinili nila? Una, I think naghahanap sila something Europe na queen. Oo, yun yung una kong na point of view dito. And then, pangalawa, I think kasi galing sa Asia ang corona at gusto nila umikot ang corona. Oo nga naman kasi kung ibibigay nila kay Philippines, Asia na naman, di ba? So, yon ang nakita kong dahilan. And then, I think yung honor gusto niya paiba-iba, paikot-ikot. So, ginawa niyang first runner-up si Philippines. So, yun yung nakikita kong dahilan. Kasi kung based dito sa Q&A, I think from the beginning, sa top 10, ang galing na ni Philippines. And then sa second, ang galing ni Philippines. Kaya lang, parang nabetan na talaga nila si Ukraine yung doon pa lang sa top 21 na naglakad ng evening gown. Kasi makikita mo yung reaction nila eh. And then lumabas na doon yung queenly ng pagiging na lumabas na yung pagiging queenly ni Ukraine doon sa top 21 pa lang ng evening gown. So, yun. Kasi talagang ang ganda ng aura. Lumabas talaga yung aura niya doon. Tapos yung pinoko sa kanya yung camera, wow, very queen yung dating. And then, si Chantal naman very beautiful. Kaya lang kasi, yung perfect kasi yung mukha talaga ni Ukraine. So, yun. And then, ayun, kinoronahan nga bilang queen si Ukraine at first runner-up naman si Miss Philippines. So, ako masasabi ko, kudos naman kay Chantal. Ginawa niya yung best niya. Ang ganda ng mga pasabog niya. Ang ganda ng mga ginamit niyang wardrobe. And then, I think, destiny talaga ni Ukraine ang maging isang Miss Eco International 2024 at maging first runner-up naman si Chantal. Ako happy ako dun sa result kasi parang feeling ko at least hindi na dihado si Chantal. Either na parang ang masasabi natin dapat siya to kasi kung paramihan ng special award, nakailang special award ba si Chantal? Costume and then best in long gown. So dapat siya to, di ba? So yun. So kaya lang try to understand guys na mayroon talagang tinatawag na it's her destiny at ayun ay si Ukraine. Kaya congratulations kay Ukraine and then Chantal, mabuhay ka. Maraming salamat sa magandang performance na ipinakita mo. So, hindi ka man nakakuha ng corona dyan. Naging first runner-up ka. Pero para sa akin, you are my Miss Eco International 2024. Ang bongga kaya ni Chantal. So, yon. So, nakakatuwa. And then, I think magandang step kay Chantal to get another pageant. I think pwede siya Chantal sa supranational. Oo, I think ha. So, yon. So, depende yan kung saan niya gusto sumali or kung gusto niya bumalik sa Miss Universe Philippines. But, communication skills niya, winner. Yung confident na lang na siguro na parang mas dapat makita mo sa kanya na mas kumpiyansa siya, mas strong at matibay siya. But, Chantal Smith, promise, you are the best. So, yan. So, grabe, no? Panalo yung ginawa ni Chantal. Mabuhay yan.
So, ang saya. Congratulations. Natabunan lang to kasi ng Miss Universe Philippines National Costume Competition. Kaya parang nawala yung eksena kay Chantal. By the way, so Chantal Smith, the first runner-up sa Eco International 2024. Congratulations. Congratulations sa atin lahat. Mabuhay tayo. So, ngayong taon na to, nanalo tayo ng, kung di ako nagkakamali, runners-up din, di ba, sa isang pageant. And then, nag-miss, Universal Woman. Ito nga si Maria Gigante, title holder. And then, ito na, first runner-up. So, good job, Philippines. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ninyo, dapat nga ba talaga tayo ang nakakuha ng corona na yon? So, please comment below kung ano naman masasabi mo sa ipinakitang performance ni Chantal dito sa Miss Eco International for 2024. So, yon. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!